Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at uunahan ko na kayo. Yes, inaantok ako. So kanina ganito nangyari no bago tong video na to. Ang haba na nung aking na-live sa Facebook and then dahil nga inaantok ako dahil kagabi ay buong magdamag akong nag-aral. Ayun, hindi po siya na-post, no? So, a psychological first aid provider, talagang ako ay nag-i-invest sa mga training, sa mga books, no? Para mas natututo ako, mas nagiging competent ako sa pagiging psychological first aid ko. At the same time, ganun din naman sa aesthetic medicine. Nagtitraining ako na nagtitraining, nagbabayad ako ng mga trainings para lang po matuto. Dahil yung mga nakukuha ko naman is hindi naman ako yung nakikinabang nun, kundi yung ibang tao na isasama po natin siya sa ating ministeryo. So, psychological first aid provider, hindi po ako naniningil, no? So, kung may counseling lang talaga, spiritual counseling and psychological counseling, kung kailangan man po ng konting gabay ng ating mga kausap, at may re-recommend po natin sila sa mga professional, like sa mga psychologists, or kung psychiatrist ang kailangan nila, is doon po natin sila i-repair. So, yun nga, hindi na post, no? Pero, okay lang yun, kasi ganun talaga ang nangyayari. May mga pagkakataon na ganun talaga nangyayari. Dahil nga, syempre po yan, may brain fogging na nangyayari sa ating physical na katawan, antok-antok tayo. Pero okay lang yun. And then, kahapon, sobrang saya namin kasi nagkaroon kami ng konting celebration para sa Good Teachers Day. So, binabati ko po ang lahat ng mabubuting guro sa buong Pilipinas, no? At maraming salamat po sa inyong pagtuturo sa amin. So, again po, para sa akin, yung pagiging isang mabuting guro, hindi po kayo nagtatanim ng munggo na kinabukasan, may aanihin na kayo. Hindi po yun. Mabuti o masama ang ginawa nyo sa inyong mga estudyante, aanihin nyo po yan kapag yung inyong estudyante marunong na pong tumayo sa sarili nilang paa at meron na din po silang mga disposition sa buhay at professional na din po silang mga kagaya po namin. So ako, meron akong good teacher, marami akong good teacher, pero meron akong ilang great teacher. So, iba po yung good, no? Yung good para sa atin, para sa ibang bata po, sila yung great teacher nila. So, hindi natin sila tinitimbang, no? Again, pareho silang mabuti, no? Wala namang in-between It's either good or bad lang naman yan, So, doon tayo palagi sa mabubuting bagay, yun. So, again po, yung pagtatanim, yung tinatanim ninyo, ginagawa ninyo sa inyong mga estudyante, yung sinasabi nyo, yung mga actions ninyo, pagkilos ninyo, hanggang pagtanda po ng mga bata. Kagaya ko, hanggang ngayon, tandang-tanda ko yung mga ginawa sa akin ng mga teacher ko ng elementary, high school, at saka yung mga professor ko ng college. No? Awa ng Diyos, wala naman sa kanilang yung sabihin mong extreme, yung kasama ang ginawa. May mga, may mga kasungitan sila. Pero still, mabuting teacher pa din sila. Sa pagkakatanda ko sa buong pag-aaral ko, isang teacher lang naman yung talagang masasabi kong masama. Yun. Meron talagang isang masamang teacher sa akin. Pero, hindi ko na yun iniintindi kasi, alam niyo yun, parang, ba't ka naman magtatago ng basura sa buhay mo, diba? So, hayaan na natin sila, si Lord na yung bahalang gumanti doon. At the same time, hindi lang naman din dito sa earth yung buhay. Kagaya nung palagi ko sinasabi sa vlog, diba? And, yun nga po, kahapon, paghatid ko kay Ellie, dahil nga, after nung paghapon nun, meron kaming celebration, kasi pumasok siya ng 12, no? So, bumaba ako ng building na mga, siguro, mga 12:10, 12:15, mga ganyan. Nakita ko yung teacher ko nung elementary ako. So, sabi niya, kailan mo kami pagagandahin? Ganto, ganyan. Sabi ko, sige mag-chat ka lang. Kasi may post naman ako sa Facebook ko na meron talaga pong pre-warts removal, facial diamond peel and laser, yung mga teachers, no? So, yung isang teacher din sa school is ganun din yung sabi ko sa kanya, minessage ko siya kanina kasi nahihiya daw. Sabi ko, sige, walang problema yan. Kasi nga, may ministeryo naman yung Emmanuel Aesthetic. And, syempre, dahil marapit na po ang ating 4th year anniversary ng Emmanuel Aesthetic, no? Emmanuel Beauty and Body Care Aesthetic and Wellness Services, no? Ayun, maglalabas ulit ako niyan. Para dun sa mga hindi naka-line up, pwede pa din po, no? So, sabi ng teacher ko, dapat ito yung in-sponsor mo sa amin at saka ngayong Teacher's Day. The problem, hindi naman ako pwedeng yung basta na lang gumanon sa eskwelahan dahil syempre may mga schedule din po ako, no? Nakakaya naman din dun sa iba kong pasyente. At speaking of pasyente, karamihan sa mga pasyente kong teacher. So, alam nyo na, ha? Tapos na tayo. July
June, July pa lang, okay na tayo, ha? So, yun, salamat sa inyo kasi sumusuporta kayo dun sa business, no? Actually, hindi lang po business yung sinusuportahan ninyo. Sinusuportahan din po ninyo yung ating ministeryo. So, yun nga. At kahapon, nabigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapag-share sa mga bata ng Word of God. At the same time, simpleng pagpapapili para sa simpleng pagkilala natin sa kanila. So, bigyan ko lang po kayo ng maliit na background, na konting-konting background lang. Tinanong ko yung mga bata namin kung ano sila, o kung ano yung pipiliin nila. Pinapili ko sila sa 3 bagay. Kape, carrots, at itlog. Sabi ko, huwag niyo sasabihin sa akin kung ano or sa kahit kanino kung ano yung napili ninyo. Sino dito yung nakapili ng kape? Ng carrots, ng itlog? And then, pinaliwanag ko sa kanila, ano yung nakapaloob dun sa bawat pinili nila. And then in the end, sabi ko sa kanila, bakit kailangan ninyo malaman kung sino at ano kayo hanggat bata pa kayo? So, wala sumasagot. Wala talaga. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, ganito. Dahil kapag hanggat bata pa kayo, alam na ninyo kung sino at ano kayo, ano yung gusto ninyo, hindi ibang tao ang magdidikta ng gagawin ninyo at kung sino kayo. Naiintindihan niyo po. Kapag ang ating mga anak, ang ating mga estudyante o ang inyong mga estudyante, bata pa lang naturuan na natin, kung hindi man kayang turuan sa pamilya nila, sa bahay nila, kayo pong mga teacher, no? So, educator din ako, pero hindi ako yung LPT, yung teacher. So, kaya hindi ko masasabi na under ko yung mga student, no? Yung mga estudyante ninyo. Kapag naturuan nyo sila, kung paano nila makikilala yung sarili nila. Dapat araw-araw nakikilala nila yung sarili nila. Kaya nga tayo nandito para gumabay sa kanila. Gabayan natin sila. Paano nila makikita yung kanilang mga sarili at sino sila. Para pagdating nila ng panahon, hindi sila magagaya dun sa mga taong nakikita ninyo na hanggang ngayon ang tatanda na. Hindi pa rin nila alam kung sino sila, kung ano yung gusto nila. Wala pa rin silang specific na bagay na masasabing eto ako, eto yung gusto ko. 'Di ba? Kasi doon po natin malalaman na ay itong bata na to meron tong gusto. Bata pa lang siya, gusto niya na to. At sabi ko sa kanila, kapag kayo ay nanalangin, dinidinig ng Diyos ang mga panalangin nyo. Pero dahil hindi pa kayang i-handle ng mga bata yung mga blessing na ibinibigay ng Panginoon, ang una pong nabibless yung magulang. Sabi ko, kahit mahirap ka, problema mo ba ngayon? Wala kayong pagkain mamayang hapon? Problema mo ba? Wala kang lapis, wala kang ballpen, wala kang notebook, wala kang bag, wala kang medyas, wala kang sapatos, wala ka lahat. Pero during the time na dumadaan ka sa pagsubok, yung kape, sabi ko sa kanila, yan ba, anong nangyayari sa kape kapag ka naluto na? Bumabango po! Sabi mo, yung mga carrots, di ba matigas siya sa palengke? Pag niluto siya, nangyari, lumalambot po. Yan. So, pinakita ko yung mga personality doon. Yung itlog, pag nabasag siya, may silbi pa ba? Wala na po. Yun yung mga thinking nila kasi mga bata. So, limited lang sila, no? Pero, malawak yung imagination nila, pero hindi pa nila kayang i-express ng tama at maayos, no? Kaya nga kailangan nila ng guide. O, sige. Pero pag naluto ang itlog, tumitigas. So, ito yung mga tao na sensitive sila. Pero during the time na dumadaan sila sa pagsubok, tumitibay sila. Ito naman, yung mga bata na carrots, ang titigas ng ulo nyo, kakagigil kayo. Diba? Pero, during the time na dumadaan sa pagsubok, umiiyak, lumuluha. Bakit? Kasi behind dun sa tigas nila, hindi nakikita ng ibang tao. Ito pala yung sugat nila. Ito naman, mga kape na to, ito yung mukhang walang kinabukasan eh. Di ba? Minsan, di ba? Ganun yung parang titignan mo, mukhang walang kinabukasan. Pero, mukhang mga walang sasabihing matino. Pero, kapag po sila yung nilapitan mo during the time na walang-wala ka ng malapitan, may wisdom pala. Matalino pala. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na yung isang estudyante makulit, yung isang estudyante masyadong sensitive. Ito mukhang walang kinabukasan to eh. Kasi may kanya-kanya silang personality. May kanya-kanya silang lakas.
And sinabi ko sa mga bata, ano yung common denominator netong mga sinabi ko sa inyo, ng mga napili ninyo? Hindi sila makasagot. So, sinabi ko sa kanila, lahat ito masustansya. Lahat ito may pakinabang sa lipunan. Lahat ito necessity ng tao, kailangan ng tao. Kasi ang mga bata po, ang gusto lang nila marinig sila, makita sila, may paramdam natin sa kanila na mahal sila at mahalaga sila. Na lahat ng ginagawa nila is pinahahalagahan natin. Konting validation lang ang kailangan nila. Kapag naiparamdam natin yun at naipakita natin sa mga bata, tignan ko lang kung yung kape, itlog at karot mo hindi ka talaga hahabulin. Hindi ka babalikan. Hindi ka iiyakan na aalis na kayo, mag-iiyakan na kayo. Pwede nyo pa naman pong balikan ng inyong mga teacher. Ako nga, binabalikan ko mga teacher ngayon Tapos sasabihin na, kala ko lang kinabukasan. Kasi nga, elementary, high school talagang easy lang ako. Sabi na, kulit na ito. Pero, nandun yung part na kinukumpara ako kay Kuya Arman, ha? Si Kuya Arman, ang tahimik kasi. Tahimik naman kasi talaga si Kuya. Tapos matalino. Talagang literal na matalino ang Kuya ko. At proud na proud ako na matalino din ang Kuya ko. Ngayon, ako talaga kasi, matalino din ako. Pero pagdating sa math ko, mapula yung math ko. Mapula talaga yung math ko. Pero pagdating ko nung college, ginapang ko talaga, hinataw ko talaga. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin elementary, high school, o senior high school, makulit yan. Walang kinabukasan yan. Baka pagdating ng college, magulat kayo pag hinarap namin sa inyo yung mga grades namin. Paano ka pumasa sa math? Paano ka nakatapos ng college? Madiskarte. Yun na ibig sabihin kasi, masaya kasi ako pag naalala ko yung mga teacher ko. Kasi nga, isa lang naman yung naging masamang teacher para sa akin. And then the rest is good and great na. So, yun po yung gusto ko lang i-share yung mga na-i-share natin doon sa mga bata. At higit sa lahat, syempre, hindi natin pwedeng walain yung isang parte. Na sabi ko sa kanila doon sa Bible, sa Mark, hindi natin pwedeng pigilan yung mga bata. Sabi, wag ninyong pigilang lumapit sa akin ng mga bata dahil sa mga katulad nila, para sa kanila yung kaharian ng Panginoon. Sabi ko, lagi kayong magdadasal, ang pakiusap ko lang, walang magbubulihan, maging mabuting bata, sumunod kay teacher, sumunod sa mga magulang, kasi ang batang masunurin, palaging may blessing. So, yun naman, totoo naman po talaga yun, Kaya, napakahalaga po ng pagiging teacher, pagiging isang mabuting teacher. Kasi, bawat sinasabi nyo, bawat kilos nyo, bawat galaw ninyo, bawat tingin ninyo at body language ninyo, tandang-tanda yan ng mga estudyante ninyo. Lalo yung mga, yung lantaran ninyong sinasaway, at saka yung mga ina-isolate ninyo. Tandang-tanda yan. Hindi ninyo alam kung ilang mata ang tumingin sa inyo bilang isang mabuting guro o isang masamang guro. Diba? Paano kanila tinignan bilang teacher? So, sabihin lang, hirap maging teacher, sacrifice namin ganito, ganyan. Tapos yung mga magulang, ganito, ganyan. Akala mo kung sino, so maraming ganyan na nangyayari talaga, Pero again, ang pagiging isang mabuting guro, hindi kayo nagtatanim ng munggo. Nagtatanim kayo ng mangga. So, networking ka, hindi po ako networking, hindi. Totoo naman yun, Yung sensitive na buto na yan, kapag ni-nurture nyo yan ng pagmamahal, ng passion, 'di ba, ng guidance, na kahit anong hina nitong batang to, alam ko, isang araw babalik to, professional na rin to. Paniwalaan natin yung ating mga kabataan. Pwedeng mahina sila ngayon kasi iniisip ng mga bata na yan, mahirap lang naman kami. Wala naman akong talento. Wala naman susuporta sa akin kahit magaling ako sa ganito, sa ganyan. Hindi habang buhay wala, anak, kapatid, Ako kasi minsan anak na natatawag ko doon sa mga bata. Hindi habang buhay wala ka. Kasi kami, wala kami. Pero ano lang yung meron kami, tinuruan kami ng nanay namin mag-pray, tinuruan kami ng nanay namin makontento, tinuruan kami ng nanay namin at ng tatay namin na maging mapagpasalamat sa Diyos. Ano yung ginawa ni Lord sa amin? Lahat naman kami tapos. Lahat naman kami stable na. Diba? Kaya nga, yung heart ko, kaya malaki sa mga bata. Kasi before pa ako magkaroon ng anak, I'm a Sunday school teacher.
'Diba? So, Sunday school teacher ako, alam ko kung paano ko sila i-handle. Hindi nga lang the way i-handle sa classroom because hindi naman ako yung araw-araw. So, every Sunday lang kami. Pero nakikita ko, lahat itong batang to may pag-asa. Nakikita ko sa lahat ng klase ng bata, kahit anong klase ng bata, nakikita ko may pag-asa. Kasi kung meron man mga sinungaling, or yung talagang mga magugulo, hindi lang naman sila nag-guide. Huwag natin silang idikdikin, huwag natin silang ibaon, huwag natin silang sementuhin. Hindi lang po sila nag-guide. Hindi lang sila nag-guide ng tama. At ang kailangan lang nila, makita sila, ma-validate yung feelings nila, matanong natin kung ano yung nararamdaman nila, at higit sa lahat, tulungan natin sila. Kailangan lang nila ng tulong, kailangan lang nila ng guidance, no? So ako saludo ko doon sa mga teacher na talagang, alam nyo yun, kahit na kakainin na lang ng anak nila. May gumawa niya na, one time hindi ko nabigyan ng pagkain, hindi ko siya nabigyan ng pagkain. Kasi si Ellie, meron siyang baon na kanin, tapos may pera. 2 araw kong hindi nabigyan ng kanin, yung kanin at ulam. Yung teacher niya yung nagbigay sa kanya. So, gusto ko talagang lumubog doon sa kinatatayuan ko. Kasi sabi ko, Mami, pera siya. Sabi niya, hindi po, Mami, kasi ang gusto po yata niya, yung kanin. Kasi that time, may valid reason ako noon na puro meeting, at the same time, puro pasyente. So, talagang anak, ito yung pera mo, ganyan, ganyan. Yung pala, nagsabi siya sa teacher niya na nagugutom pa siya, hindi pa enough sa kanya yung nabibili niya dun sa school. So, hindi ko kina-question kung ano yung tinitinda sa school, ha. Ang mahalaga kasi sa akin, may pera yung anak ko. Meron siyang pambili ko sakali. Pero yung gusto, sanay kasi talaga siya nung may kanin siya. So, sabi ko, Diyos ko, hiyang-hiya talaga ako. Yung pagkain ng anak ni ma'am, binigay niya dun sa anak ko. So, sabi ko, may utang ba ako sa'yo? Babayaran na lang kita. Pasensya ka na talaga. So, todo hingi ko ng So, natatawa na lang yung si ma'am. So, hindi po, okay lang po yun, ganyan. Sinabi ko lang po sa inyo kasi gusto niya nga po yata. So, sabi ko, sige ma'am, mga 2 days na lang, tapos na yung commitment ko. Yun yung sabi ko dun. So, napakabuti din ng teacher na yun sa sa anak ko, no? So, yun yung mga bagay na na-appreciate ko, na tinitreasure ko, na alam ko, kahit matanda na ako at matanda na yung anak ko, palagi kasi namin pinag-uusapan tong mga teacher na to, no? Ano ginawa ng teacher mo, ganyan, no? Tapos ngayon, ang isa sa napupuri ko sa sa teacher ng anak ko, yung bless, kasi ako hindi ko inalaw yung anak ko na mag-bless. Dahil nga, galing tayo sa pandemic, tapos nasa medical field ako, alam ko yung mga risks na pwedeng makuha ng bata, no? Pero, hindi ko siya pinipigilan pag nakikita ko siya na nagbe-bless sa ibang tao. Yun nga lang, anak, hugas ka ng kamay, ha? Palaging maghugas ng kamay, mag-alcohol, ganyan, kung may alcohol kami. Hindi dahil sa nandidiri ako na nang-bless siya, ha? Na nag-bless siya dun sa ibang tao, pero nag-iingat lang ako. Magkaiba po yun, no? So, sana hindi ma-misinterpret. Kasi nga, ang tingin na sa akin dyan is, ang arte-arte mo, ang OA mo, hindi lang ho ako maarte at hindi lang ho ako OA na nanay. Vigilante ako at overprotected ako sa anak ko. Dahil nga, overprotective ako sa anak ko dahil nga iisang anak ko lang yan. So, hindi ako papayag na may mangyayari talaga sa kanya na masama. So, kahit anong sabihin nila, I don't care. My son, my rule. Yun lang siya. So, ayun, yun yung naging pa-thank you ko at ministeryo po talaga sa Panginoon dahil nga ang mga bata natin, no, malaki ang impluwensya ng isang teacher sa ating mga kabataan. So, maraming salamat po sa mga mabubuting teacher, no. So, kahapon din nakakatuwa, dapat nagsisi ako kahapon ng konti kasi kulang yung cups. Dapat pala dinala ko na lahat yung cups na yan. Ang dami din, pati yung mga nasa ibang section, gusto din. So, since wala kaming cups na, may pagkain, walang cups, ang nilantakan ng mga kabataan kahapon is yung juice na pinrepare ng aming mga officers. And then, sabi ng isang parents, baka daw gayahin na din nila yung ganong klase ng activity. Kasi nakakatuwa naman po talaga. Pero kami, ang pinaka-goal namin, sinabi ko yun sa mga kasamahan ko, na hindi ito yung physical lang. Kailangan kasama yung mental, yung emotional, yung psychological, and spiritual. So, kailangan, pag nag-serve ka kay Lord, full pack yan. Lord, hindi lang po yung physical, hindi lang po yung mental, emotional, and psychological, kasama po yung spiritual, which is yun na yung pinaka-mahalaga, at yun din yung vlog ko po kahapon na. So, sobrang late na nga po akong nakatulog kagabi dahil nga nag-aaral ako sa aking study, and then yung sa vlog, yun po yung kinalabasan, kaya naputol talaga. Hindi naman naputol, talagang hindi ko siya na i-post
Kasi napindot ko pala yung delete. And then, ayun, sabi ko, hindi, kailangan matapos ko tong vlog na to. And again po, maraming salamat. And happy Good Teachers Day po sa lahat ng ating mga teacher. Kayo po ang producer ng lahat ng profesyon. Hindi lang po kayo teacher. Kayo ay mabubuting teacher. Kayo po ang aming mga teacher. Salamat po sa inyong lahat. And God bless po. At yun po, pwede nyo po tingnan yung aking page. Meron po ako dong pre-warts removal and facial diamond peel. Lahat po ng aesthetic service. Pag po kayo ay teacher, libre po kayo doon. I-schedule lang po natin. And maraming po salamat ulit. So wala akong masabi talaga kundi salamat sa inyo. Salamat dahil tsinaga nyo kami. Salamat dahil naging parte kayo ng buhay namin. Salamat dahil yung pagiging teacher ninyo, hindi lang po huminto sa pagiging teacher nyo. Yung pagiging teacher ninyo, in-extend ninyo yung pagmamahal ninyo sa inyong mga anak sa amin po. Kagaya po ng teacher ng anak ko. In-extend niya yung pagmamahal niya. Sabi niya sa amin, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni ma'am eh. Ang pinapakiusap ko lang po is kasama ko siya. Yung anak niya. Pero, mas priority ko po yung mga anak niyo. Parang bilang isang magulang, napakabigat nun. Na, mas may anak ka, pero priority mo yung anak ko. Mabigat sa akin yun. Naramdaman ko yung puso niya na hindi lang siya teacher, kundi siya ay isang magulang. At dapat siyang papurihan at dapat din siyang parangalan bilang isang guro at itaas din sa Panginoon yung buhay niya. No? Na, Panginoon, pagpalain mo tong teacher na to. Kasi, dumating sa point ng isang teacher na nagsabi ng ganun, diba? Hindi siya pinalakpakan, hindi siya binigyan ng kahit na ano. Pero para sa akin, na isang magulang at meron din isang anak, kahit sa isang anak, mahalagang bagay yun. Na nakita ko na itong teacher na to, hindi lang siya teacher. Yun lang po, and again, Happy Good Teachers Day. At pwede din po ninyong itanong sa inyong mga anak kung saan nila nakikita ang kanilang mga sarili. Doon po sa na-share natin sa ating mga estudyante. Sila ba ay kape, itlog, or carrots? Para at least may idea din po kayo kung anong klase din po yung mga personality na meron ng inyong mga anak. So, syempre, kayo din naman po yung nakakakilala sa kanila. At least magkakaroon lang po kayo na, itong anak kong to, pag dumaan to sa pagsubok, ito siya. So, kung sila man po ay matigas na biglang lalambot, kagaya ng carrots, ito po yung pagkakataon po ninyo para tanungin sila na, anak, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Meron ka bang gustong i-share kay nanay, kay tatay, mama, papa, o kung ano ba man yung tawag sa inyo. At least, nakikita po ninyo na kung meron man pagkukulang, pwede po tayong bumawi. Kagaya po na sinabi ko sa unang vlog, no? Mabuti, masama, mayaman, mahirap. Ang magulang po at ang tao po ay palagi tayong may 24 hours na binibigay yung Panginoon para makabawi po tayo sa ating mga bata. We have to nurture our children dahil sila po yung biyayang binigay ng Panginoon sa atin. And kami pong mga magulang ay susuporta sa mga mabubuting guro. So, depende sa magulang kung sinong klase ng guro yung gusto nilang suportahan. Pero basta ako, mabuti, basta tama, susuporta ako doon, susuporta ang anak ko doon, susuporta po ang buong pamilya, pati po ang Emmanuel Aesthetic sa teacher na mabubuti. So, again po, maraming salamat and Happy Good Teachers Day. God bless everyone!